Third mouth, say amen if you have that. Amen. Example po, 2 Corinthians chapter 12, the King James Bible says, "It is not expedient for me, doubtless to glory. I will come to visions and revelation of the Lord." And I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth such a one from the third heaven. Verse number 3, "And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth." How that he was caught up into paradise and heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. Verse 5, "Of such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in my infirmities." For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. Verse 7, "And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure." For this thing I besought the Lord thrice, that he might depart from me. Verse number 9, "And said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Verse number 11, "I am become a fool in glorying, ye have compelled me, for I ought to have been commended of you. For in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing." Truly the signs of one apostle were worked among you in patience, signs and wonders and mighty deeds. Verse 13, "For what is it wherein ye were inferior to the other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? Forgive me this wrong." Behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you. For I seek not yours, but you. For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Verse number 15, "And I will very gladly spend and be spent for you, though the more abundantly I love you, the less I belong." But they also did not burden you, nevertheless being crafty, I caught you in guile. Verse 17, "Did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you?" I desired Titus, and with him I sent a brother. Did Titus make a gain of you? Walk we not in the same spirit? Walk we not in the same steps? Verse 19 again, "Think ye that we excuse ourselves unto you? We speak before God in Christ, but we do all things, dearly beloved, for your edifying." For I fear, lest when I come, I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as ye would not, lest there be debates, envyings, wraths, strifes, backbitings, whisperings, swellings, tumults. Verse 21 altogether, "And lest when I come again, my God will humble me among you, and that I shall prevail many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed." Purihin pong Panginoon, may I request Pastor Adam? Okay. Hindi ko na po matatagalin pa. Natili kayo nakatayo. At tawagin na po natin ang ating tagapagsalita. Pastor po, Rilet Akida. Yun yung gusto niya rin itago sa kanya. Amen? At tayo po ay pangunahan ng aking kaibigan. Pastor. Amen. Good. Amen. Guys. Amen. Para
Para sa akin, yung paghahanda ng preaching, pinakamahirap yung title eh. Kasi yung salita ng Diyos, mahirap ikulong sa isang title. Amen. Pero ngayon, ang title natin, bakit hindi ka nanginginig sa mga salita ng Diyos? So, sabi sa Luke 14:28, binalaan tayo ng Panginoon to count the cost. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, inutusan tayo na mag-aral para patunayan ang ating mga sarili. Medyo matagal pa yung sasabihin ko bago tayo mag-pray. Okay? So, nung papunta dito, nasubukan yung motor na gamit ko. Napadaan ako sa lubak. Nawasak yung yung plate number kasi bumagsak yung yung top box. Okay, so yun, malamang plano yun ng kalaban tuwing magsusoul win. Alam niyo po, ang pinaka ayaw ng kalaban, hindi nang mamuhay ka ng malinis, no? Hindi yung alak lang, hindi lang alak yung gusto ni Satanas para sa'yo. Okay, hindi niya lang gustong magbisyo ka, ang gusto niya, kaya kanya pinapabalik sa bisyo mo, sa dati mong mga kasalanan, para hindi mo gawin yung pinapagawa niya sa'yo. Mag-aral ka, maglingkod ka. Amen. So, kailangan natin lahat masubukan. Bakit? Anong nalalaman sa pagsubok? Gaya ng ginto, pag nasubok sa apoy, kung hindi ka ginto, masusunod ka. Maraming Kristiyano, bakit nawawala? Dahil ibig sabihin ng motibo, hindi talaga galing sa salita ng Diyos. Maring lumaki ka sa church, yun yung nakagisnan mo, pero hindi dapat minamana. Kailangan ikaw mismo, tignan mo sa sarili mo ang salita ng Diyos. Amen. Amen? So, sige, buksan po natin yung passage natin. Meron tayong dalawang passage. Ito yung dalawang beses na nag-fellowship kami ni Brother Jem. At nabanggit niya yung si Jesus nasa dagat. At yung nag-true yung fellow din kami nang naturo ni Pastor, Pastor, i-preach po sa atin? Jervin, Pastor Jervin, amen po. Na-preach niya rin po yung Boys Through Wind, amen? Amen. So, dalawang pagkakataon po na dinala ng Diyos sa kalagitnaan ng dagat para subukin ang mga disipulo. Punta tayo sa Matthew chapter 8 verses 23 to 27. At habang nandun po kayo, ipitin nyo at pumunta rin kayo sa Matthew chapter 14. Tulad po ng nasabi ni Brother Jem, ako po isang mangangaral. Nung kabataan ko, napunta na ako sa Baptist Church, pero parang puro pera yung usapan noon. Napuntahan kong Baptist. Amen. Pero natutunan ko na yung totoong mga Baptist ay mga namamatay para sa Diyos. Binautismuhan sa dugo ng mga buhay ng mga Kristiyanong namatay para sa Panginoon. So, kaya po nung malaman ko yung katotohanan yun, preach ako ng preach sa mga kalsada, maraming nayayabangan sa akin. At ilang beses na rin akong naban sa mga church. Ako sa pagkakaalam ko ngayon, 2 beses na. Opo, at tuwing mag-preach ako, maraming umaalis na mga tao. Opo, kaya sa ngayon po, hawakan niyo yung upuan niyo, pag-upo niyo, sana huwag kayo umalis. Amen. Opo. Amen, amen. Amen. So, basahin po natin Matthew chapter 8, verses 23 to 27. All together. And when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves. But he was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea. And there was a great calm. But the men marveled, saying, What manner of man this is, that even the winds and the sea obey him. Bago po tayo pumunta sa Matthew 14, gusto ko po
idalhin sa inyong atensyon yung ibang mga bahagi ng versikulo, mga pasahe nito, mga versikulong ito. Kung makikita nyo, natutulog si Kristo. Pero kung makikita nyo sa verse 27, nung ginagawa niya to, yung mga tao ay nakita siya na inutusan niya yung mga hangin, the winds and the sea. Ibig sabihin, nung natutulog siya, alam niyo po, madalas bilang Kristiyano, parang natutulog yung Diyos sa buhay natin. Bakit nga ba? Ano po? Nung si Jesus ginising nila, ano sagot ni Jesus? Bakit kayo matatakotin? Amen. Kayong may maliit na pananampalataya. Alam niyo po, hindi sinabi yun ni Jesus na parang ginising siya, tas nalipungatan si Jesus. Ano ba? Natatakot ba kayo? Hindi ganun yun. Amen. Si Kristo, sinasadya niya na umalis muna para masubok yung pananampalataya ng mga disipulo ng panahon ito. Apo, at yung panahon na to, paano natin nalaman yun? Bakit? Dahil sinusubukan niya sila bilang Diyos. Nakita natin, inutusan niya yung winds and sea. Alam niyo po sa Psalms, isa lang ang may kakayahang mag-utos sa mga hangin at alon. Jehovah lang ang Panginoong Diyos at natatangi. Wala na pong iba. Ngunit kita natin dito ang Panginoon ay sinubok ang kanyang mga disipulo. Punta po tayo sa Matthew 14, sa pangalawang pagkakataon. Matthew 14, 28 to 31. Basahin po natin. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Dalawang beses po sinabi ng Panginoon, ikaw na may maliit na pananampalataya. Kung makikita po natin dyan, dalawang pagkakataon. Isang pagkakataon, si Jesus nasa loob ng bangka. At yung pangalawang pagkakataon, si Jesus nasa labas ng bangka. Sa unang pagkakataon, nagduda sila. Bakit natatakot sila sa alon? Sa pangalawang pagkakataon, nasa labas, natatakot pa rin sa alon. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang problema ay hindi nawawala pag makahanap ka ng pera? Amen. Apo? Ang problema hindi mawawala kung makapagtapos ka ng pag-aaral. Amen. Yeah. Ang problema hindi mawawala kung magpakasal ka. Amen. Ang problema mawawala lang kung pananampalataya ka. Yun lang po ang tanging solusyon. Manalangin po tayo bago tayo magsimula para makafocus po ang lahat. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin po namin yung banal na Espiritu. Puspusin po kami. Lord, alam po namin, mga mangmang kami, walang kaalaman sa mundong ito, ngunit kayo po sa pinanggagalingan ng totoo at walang hanggan at hindi na titinag na katotohanan na aming mahahawakan bilang sandigan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, tinataas ko po kayo. Kayo po ang siyang maluwalhati. Lord, makasalanan po ako. Maraming pagkukulang hanggang ngayon. Ngunit inyong salita, Panginoon, ay nakatanim sa aming puso. At ito'y parang apoy na nais lumabas. Tulungan niyo po ang mga ngayon, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang mga kapatiran o unawa niyo sa nila. Ito pang panalangin sa banal na pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. So, po tayo. Amen. So, ulitin ko po, ang titulo ay, bakit hindi mo kayang manginig sa mga salita ng Diyos? Alam mo po, pag nabasa mo yung passage na yan, punta tayo sa Isaiah 66. Amen. Napakalinaw na tinuturo dyan. Apo, tatagalogin ko na lang po ano sundan nyo sa English. Wala akong Tagalog Bible dito. Yung word for word ko lang po sa makakaya ko. Para sa ikauunawa ng lahat. Sabi po dito, kaya't gayon ang sinasabi ng Panginoon, ang langit ang aking trono. Apo, nasaan po ang trono ng Diyos? Nasa langit. Ang daigdig ang aking talampakan, footstool, tapakan. Nasa langit ang trono, nasa lupa ang tapakan. Ibig sabihin, napakalaki ng Diyos. Amen. Alam niyo po, may common sense ang Diyos. Opo, hindi yung, pag nakarinig ka kasi sa church minsan, na yung pastor medyo masakit magsalita, parang, grabe naman yan, ba't ganyan yung pastor? Pero manunood ka bigla ng mga palabas na may mga flip-top,
Manunood ka ng mga masasakit na mga palabas. Pero pag yung pastor nagsalita, ay, hindi pwede yan, pastor ka. Ako, hindi po ganun yun, mga kapatid. Kung titignan mo, masakit magsalita ang Diyos. Alam niyo po ba may duguan sa Biblia? Alam niyo po ba may tae sa Biblia? Yeah. Ilang beses na binanggit yung tae sa Biblia. Yung isa, munti ka napakain ng Diyos sa propeta. Opo, tingnan niyo po dyan. Sabi ng Diyos, nasan nga ba yung bahay na ginagawa niyo para sa akin? Amen. Kala mo ba dahil malaki ang simbahan mo, kaya malulugod ang Diyos sa'yo? Amen. Sabi pa dyan, at nasaan yung lugar ng aking kapahingahan? Kala mo makakapahinga ako sa lugar na tahanan na gagawin mo? Opo, madalas po ang mga church, yung kinagisnan ko, kaya po ako hindi naging Baptist agad noon. Opo, kasi doon ako namulat. Lumaki po kaming mahirap. At namulat ako sa maraming mga Pilipino madalas pag nakahawak ng pera, alam niyo naman ang nagiging ugali. Opo. So doon ako namulat, kaya napalayo ako sa Baptist. Opo. At yun po madalas ang plano ng Baptist, gagamit ng verse sa Nehemiah, tapos i-justify na yung mission ay para magbigay ng maraming pera. Opo. Pero wala pong masama doon, mga kapatid. Walang masama doon. Opo, dalawa lang yan, double-edged sword. Delikado po ang pera, mga kapatid. Sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Bakit double-edged sword? Dahil napakalinaw na sinasabi ng Biblia, inuutusan tayo ng Diyos maging mahirap. Bakit? Kasi delikado ang pera. Amen. Opo, tingnan po natin dyan. For all those things that mine hand made, ako gumawa niyan. All those things have been, kaya ko bigay sa iyo kung gusto ko ibigay, saith the Lord. Amen. Pero ito yung tinitignan kong tao. Okay? So huwag mo gawing mission na mapalaki yung church. Minsan maraming mga church na iniisip na bibili tayo nito, bibili tayo niya. Walang masama. Pero kung nangyayari na yun na yung nagiging primary mission ng church, imbis na gamitin mo yung gamit ginagamit ka na. So pag nangyari yun, mawawala na yung focus at imbis na nagagamit ka ng Diyos, lahat ng member, basta nagbibigay ng pera, successful ako, okay yung Christian life ko, okay yung relasyon ko sa Diyos. Opo, hindi po dapat ganun ang nasa puso ng Kristiyano. That is secondary. Opo, mamaya imumulat pa po natin. Amen? Medyo masakit po ba? Hawakan niyo po yung upuan niyo. Amen? Marami pa po yan. Tingnan po natin dito. Saith the Lord. Pero ito yung titingnan ko. Ano sabi 2 Corinthians chapter 6? Ano yung tahanan ng Diyos? Yung katawan ng tao. Okay, I will dwell in them and I will walk in them and they will be I will be their God and they shall be my people. Sabi ng Diyos, hindi yung building yung tahanan ko, pero ito yung tinitignan kong tao. Tao daw yung tinitignan ng Diyos. Gusto mo tumahan sa iyo yung Diyos? Ito ang sinasabi ng Diyos. Siya nga rin na mahirap Amen. at durog ang spirito Amen. at nangangatog sa salita ko. Ngayon, maraming Kristiyano dumaan na po. Napakadali ituro ng mga tugka sa salita ng Diyos. Alam niyo po, napakarami sa mga Bible believers, mga Baptist o kung anumang sekta na malapit naman sa katotohanan, tama ang kaligtasan. Alam niyo po bakit nalalaglag? Mga Calvinist, aral ng aral, pero walang ginagawa. Tama. Opo, kailangan mo gawin, kasi bakit ka ba nag-aral? Sabi ng commandment sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show. Hindi para mapapakita mo na, Lord, ang talino ko. Hindi, para mapakita mo na yung mga ginagawa mo ay may backup sa Bible. Amen. Nakadepende na sa kung anong nakasulat sa Biblia. Hindi yung katang-isip mo na ito maganda, mukhang magandang gawin mo. Hindi po ganun, mga kapatid. Opo, kaya bakit ba hindi tayo makatayo? Bakit maraming Kristiyano ang tawag sa ganun? Fade away, parang umaatras, tumatalikod, bumabagsak. Bakit? Kasi po, ito, marami pa po ito. Amen? Tingnan natin sa Matthew chapter 13. Okay, so, bago po tayo pumunta sa main point,
Sa Matthew chapter 13, okay, kahit, kasi buksan niyo po, pero aralin niyo na lang sa leisure niyo kung mag-notes po kayo. May apat na uri ng puso na nakalagay dyan. Isang gawa sa sahig, na gawa sa bato. Nagtanim ngayon ng salita ng Diyos. Opo, sa sahig, pag nagtanim ka sa sahig, ano mangyari? Wala. Tutukain ng mga ibon. Si Satanas po yung ibon. May mabato. Pag mabato, tutubo, matatapatan ng araw, masusunog yung ugat, tuyot. Meron naman tumubo, kaso may katabi, mga tinik, nasakal. Okay? Ang pinakahuli ay yung good ground. Yung good ground, mataba, walang kahit anong dumi, at namunga ng 30-fold, 60-fold, 90-fold. Hindi ako nagkakamali. So, para i-summarize po no, sa layman's term kung tawagin, ang plano po ni Satanas para sa bawat Kristiyano. Alam niyo po may plano si Satanas para sa atin? Alam niyo po may plano ang Diyos sa iyo. Amen. Pero yung plano na yun hindi mangyayari kung hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Opo, walang kwenta kung napakaganda ng plano ng Diyos. Walang kwenta kung nabayubay siya sa krus, dumanak yung dugo niya. Kumatawan pa sa tao, ginawa niya na lahat. Pero kung tatanggihan mo siya, walang kwenta. Sa impyerno ka pa rin. Isipin mo yun. Grabe po mga kapatid. Ang ganda, napakaganda po nung verse kanina sa Psalms na yung lumalakad ng tama, hindi pagkakait ng Diyos ng magandang buhay. May plano po ang Diyos para sa ating lahat. Amen? Sabi doon, sa wayside, alam niyo, makikinig ka. Sa wayside, sahig, hindi nakikinig. May mga tao, pag pinreachingan mo, hindi makikinig. Bakit? Meron na agad paniniwala sa utak. Kagabi, nakapunta kami, nagbigay kami tracts. Kasi nandun sila sa truck nila, akala nila cool kids sila. Kasi pagkabigay ng trucks, hindi, kakasakay lang namin sa truck na may aircon. Isipin mo dahil sa isang kababawan, pagkakait mo yung kaluluwa mo sa kaligtasan, hindi mabibili ng 1,000 truck. Amen. Isipin mo yun. Unang plano ni Satanas ay hindi mo marinig yung salita ng Diyos. Pag narinig mo, ang gusto niya, hindi mo maunawaan. Okay? Mababaw ang tanim. Okay, so naglilingkod ka, tumatalon-talon ka, party-party, mga charismatic. Hindi naiintindihan yung salita ng Diyos. Biglang kala nila prosperity gospel na, naglilingkod naman ako, Lord, bakit mo ko kinuna ng anak? Bakit mo ko inanuhan ng ano? Bakit hiniwalayan ako ng asawa ko? Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi mo ba alam na kapag naglingkod ka, si Satanas ay nakatingin sa'yo? Hindi mo ba alam na yung demonyo na pumapatay, pumapaslang, naglululong sa droga, nagdahilan ng maraming nare-rape na mga bata, mga babae, kung ano-anong kasalanan na nangyayari sa mundo, dahil naging Kristiyano ka, nasa mata ka niya. Naglalaway siya para sa'yo. Alam mo ba yun? Kaya yung mga Kristiyano, ano gagawin? Pag mababaw ka, nagyabang ka kagad, kakabasa mo lang ng Bible, hindi! Mas magaling ako sa pastor! Alam mo, alam ko yan, nagbabasa akong Bible. Nag-quote ng isang verse, ay, mas magaling ako sa pastor. Hindi ganun ang buhay Kristiyano. Mag-aral ka. Wala tong pagalingan, walang nag-keep tabs na, ay, ito, sa ranggo ng ganito. Walang ganun sa buhay Kristiyano. Amen. Okay, Kristiyano, may pinagkaloob sa iyong Diyos, bawat tao may kanya-kanyang buhay. Yes. May iba pinanganak, mas matalino, mas mahirap, mas ganito, may kapansanan, may kakayanan. At kung nasa kanilagay ng Diyos, kailangan mo gamitin para sa kalwalhatian. Amen. At ako po, simula bata ako, lagi ako nagtatanim ng galit sa Diyos, pero hindi ko kayang magalit. Yung bata ko, namura ko na po yung Diyos. At lagi ko yung naiisip, di mawawala sa isip ko. Pero pinagsisisihan ko yun hanggang ngayon, hindi ko kayang magsalita ng masama sa Diyos. Alam niyo po kung bakit napakamalas kong bata simula pagkabata. Opo, munti ka na ako malaglag nung sanggol ako. Yung mga napapangasawa ng mama ko, sinasabihan akong bakla, lagi akong pinag-iinitan, kung ano-ano, yung mga kuya ko na pinagnanasahan ako nun. Kaya yung mama ko tinatanong, bakla ka ba? Maraming mga kalukuhan na ginagawa si Satanas sa hanggang ngayon hindi pa rin lumalayo sa likod ko. Amen. Ngayon po, kung alam nyo lang, napakarami ng pastor, bago pa lang akong Kristiyano, isipin mo mga nagbe-preach, tapos
magsasama, mag-uusap, malalaman ko na lang, nag-uusap. Ang saya ko, di nasa mission kami. Nasa isang tawag sa ganun, pag may swimming pool, tas may lugar na pinag-uusap. Cottage, sa cottage, mga men, sabi ko, wow, baguhan akong Kristiyano. First mission ko to, pupunta ako doon. Pagpasok ko sa cottage, sabi, nag-uusap na pala sila. Then, yung pastor na tinitingnan, wala akong galit sa kanya, marami siyang tinuro sa akin. May nabanggit kang mali sa preaching mo. Yung sinabi mong kinuha ni Satanas, yung pala sinasabi niya sa akin kasi sinabi ng isang lalaki. Bakit hindi ako diretsuhin? Amen. Amen. So nangyari, ang problema pa, ngayon kaya ko paglaban yung doktrinang yun. Nung naging Bible believer ako, hindi na ako basta-basta salita ng Diyos. Ang sarap. Amen. Ang sarap na ng salita ng Diyos kapag alam mo kung paano gamitin. Amen. Rightly dividing the word of truth. Amen. Ang sarap, mga kapatid. Hindi ka, napakahirap na magkamali kapag alam mo kung paano aaralin ng salita ng Diyos. Na, utak mo na lang yun kung sabihin mo pang nasunog si Jesus sa impyerno. Sa pagput yan! Amen. Nagkakita pa sa basura, basura ka ba? Wala naman kahit sa mga verse mo tignan yung yung Biblia, wala kang makikita na ganyan. Tama. Para mo sinabing marumi yung Espiritu ni Jesus at nagkasala yung kaluluwa niya kaya nasunog siya sa impyerno. Mission. Kadiring doktrina. Yeah. Amen. Bakit nangyayari yun? Sa ugali po ng tao. Yeah. Puso. Out of it are the issues of life. Alive. Amen. Linisin mo yung puso mo. Alam niyo po bakit tinawag si David na man after God's own heart? Alam niyo po kung bakit? Dahil nagpasailalim siya sa salita ng Diyos. Yun lang po ang tanging paraan. Wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. Amen. Sa anong paraan malilinis ng isang binatilyo ang kanyang pamamaraan sa pakikinig sa gayon sa iyong mga salita. Salita ng Diyos. Wala na pong iba. Mga kapatid, kung titignan ko yung pasto at nasan ako ngayon, wala akong paki kung ang hirap ng dinaanan ko. Amen. Kung titignan mo, nag-aadik, hindi makakalipas ng isang araw na nagmamariwana. Amen. Laging nasa cellphone kung ano ang tinitignan. Amen. Mga kalokohan, lumaki ako na laging nasa kalsada. Nagkukuha droga, wala akong masuot na damit, sinuot ko yung blouse. Kita ko yung puso ko nasa kalsada ako. Mission. Diba? Kaya nga yung Kristiyano, wala akong paki kung mukha akong baliw. Amen. Kasi baliw ako dati. Ngayon, mukha lang akong baliw. Pero alam kong tama yung ginagawa. Amen. Kaya kung sa tingin mo nakakahiya yung ginagawa mo pero para sa Panginoon, kailangan mo ayusin yung isip mo. Yes. Tama. Sila yung nakakahiya. That's right. Tinatanggihan nila yung salita ng Diyos. Ang kapal ng mukha. Amen. Amen. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Praise God. Kailangan mo, kapatid, hindi ka mabubuhay sa mundong to nang wala ang salita ng Diyos. Amen. Gagapang ka at pagtapos, papagpag lang ng Satanas yung kamay niya. Masaya habang buhay pa siya. Amen. Pero habang nakatayo ka pa, dapat sabihin mo kay Satanas, hindi mo ako napatumba. Maglilingkod ako hanggang sa huling hindi. Bakit? Dahil hawak ko ang salita ng Diyos. Amen. So yun po ang plano ni Satanas. Amen. Medyo nawala ako sa ano. Amen. Amen. So ayun po yung introduction natin. Ano po? Si Satanas po, alam nyo, yung mga pinipili ng Diyos, binibigyan niya talaga ng masamang past. Amen? Amen. Alam niyo po yung mga ginamit ng Diyos. Kasi alam na ni Satanas yan eh. Alam ng Diyos yung gagawin niya sa buhay mo. Alam din ni Satanas kung sino yung pwedeng mga gamitin ng Diyos. Kaya wag kang lilingon sa likod. Amen. Amen? Alam niyo po yung mga ginamit ng Diyos. Ngayon si David kumuha ng bato. Sinuotan siya ng kalasag, espada. Sabi ni David, hindi, mabigat yan. Sa madaling salita, hindi ako ganyan makipagdigmaan. Amen. Amen. Kung sasabihin sa'yo, hindi, dapat ganito ka mag-preach kasi ganito yung tinuro sa Bible school. Ganito yung tinuro sa kung ano-anong ano. Pag binuksan mo yung Bible at yan yung binigay sa'yo ni Lord, kaya mo mag-preach sa paraan na wala pang ibang preacher na nakakapag-preach sa paraan na ginawa mo. Amen. Kaya anong ginawa ni David? Kumuhaan ba naman ng bato? Magpapatumba ka ng higante gamit isang maliit na bato. Pero nagawa niya. Amen. Pero nagawa niya. At ako po, paborito ko pong pasay, kaya ako po nabanggit yun. Kasi tulad ni David, may nilagay ang Diyos sa puso ko na
bata pa lang ako, gusto ko na maging sundalo. Amen. At napakasarap maging sundalo ng Panginoon. Amen. Yes. Napakaganda ng kantahan natin kanina. Amen. Praise! Amen. Amen. So yung pagiging sundalo, alam niyo po, 2 Timothy 2:15, study, alam niyo po, yung simula ng mga verse niyan ay pagiging sundalo. Kung titignan niyo po, hindi pa pala tayo tapos sa introduction. Okay, pala tayo sa 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 4, silipin natin. Amen. Amen. Amen? Amen. Basahin ko po. Sige, simulan ko sa verse 1. Tagalogin ko na lang po ulit. Sundan nyo na lang sa English. Ikaw sa gayon, aking anak, maging malakas ka sa grasya. Amen. Alam niyo po ibig sabihin ng grasya? Kapag binabanggit yung grasya, yung katotohanan, at yung spirito, kung binabanggit yung tatlo, laging magkakasama. Pananampalataya. Bakit? Lahat yan ay may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Kingdom of God. Spiritual things. Grasya ng Diyos. Ano ba ang grasya at ebanghelyo? Hindi nagtatapos sa kaligtasan ng ebanghelyo. Amen. Napupunta po yun sa buhay, bagong buhay, Amen. bagong pamilya, bagong paglilingkod, mga bagong kaluluwa. Isipin mo nga naman, kaluluwa pinuntahan mo lang ngayong araw, makakasama mo na ng walang hanggan. Amen. Isipin mo nga naman, diba? Yung alagang-alaga ka sa mga gamit mo. May sasakyan ka, may motor ka, may cellphone ka. Lahat, may pinapahid kang kung ano-ano, may screen protector ka, may ka. Great. Diba? Pag namatay ka, walang magagawa yan. Amen. Eh yung kaluluwa, 2-3 minuto lang, walang hanggan na. Amen. Diba? Bakit hindi? Diba? Amen. Bakit? Kasi ang tao ay nawawala sa salita ng Diyos. Nawawala ang focus. Amen. Mamaya, isa-isahin po natin. No? Intro lang po to para mag-gets nyo yung general idea. No? Kaya ang hirap lagyan ng titulo ng preaching. Amen. 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 5. And the things that thou hast heard, at yung mga bagay na narinig mo sa akin, sa kalagitnaan ng maraming witnesses, testigo, ang pareho ay ipagkatiwala mo sa mga tapat na mga tao, mga lalaki, na siyang kaya ring magturo sa iba. Okay, verse 3, ito na. Ikaw sa gayon ay magtiis ng katigasan. Amen. Sino kausap dito? Yung pastor lang ba? Alam niyo po, ang ministry of giving, hindi yan ministry na special para sa isang tao. Ang ministry of giving ay para sa lahat. Amen. At gayon din po, ang ministry ng soul winning ay hindi lang para sa pastor, para po yan sa lahat. Amen. Huwag mong lokohin sarili mo na nagbigay naman ako ng pera sa church. Nagbigay naman ako ng pagkain sa church. Wala yan. Ako nilang maghuhugas ng plato. Wala yan ganun. Rejoice. Mag-soul win ka, Kristiyano ka. Ayaw mo bang ikwento si Jesus na nagligtas sa'yo? Amen. Ang sarap, kahit babae ka, ang daming bata sa lansangan. Rejoice. Amen, walang pumipigil sa'yo. Ikaw sa gayon, sabi dyan, tiisin mo ang katigasan, gaya ng isang mabuting sundalo ng Yeso Kristo. Ano yung katigasan na tinutukoy? Babanggitin sa verse 4. Walang tao ang nakikipagdigmaan, ang nagpapasakal sa kanyang sarili sa mga alalahanin ng buhay na to, nang sa gayon mabigyan niyang kaluguran yung pumili sa kanya. Amen. Paano ka pipiliin ng Diyos? Okay, hindi tayo magtatapos yung introduction. Paano ka pipiliin ng Diyos? The poor, contrite spirit. To this man, sa taong to, titignan ko, sabi niya. Yung mahirap, durugang spirito, at nangangatog sa salita. Amen. Amen po? Rejoice. Amen. Pipiliin ka ng Diyos. Hindi po ang pagpili ng Diyos na parang random na magro-relay siya na, ay, ito sa tingin ko. Ay, ito naman. Ay, ito. Hindi gano'n. Amen. Diba? Parang yung pagkaligtas ng Diyos, ano sabi ni Jesus? Binigay sila ng Ama sa kamay ko. Namili, Calvinist ba tayo na kung sino-sino lang pinili ng Ama? Hindi. Rejoice. Yung mga talagang sa puso nila, yung mga nagpakumbaba sa Diyos, yun yung sinasabi ni Jesus na binigay ng Ama sa kamay niya. Amen. May kondisyon po, mga kapatid. Amen? Matalino ang Diyos at walang ginagawa ang Diyos na parang wala lang. Nag-iisip siya lagi.
Sabi ng Diyos sa libro ng Isaiah, makipagdahilanan ka. Amen. Makipagdahilanan ka. Mag-usap tayo, sabi ng Diyos. Ano ba problema mo? Ba't di ka naglilingkod? Richard. Problema mo, tara mag-usap tayo. Ganun po ang Diyos na meron tayo. Bakit ka nagbabasa ng Biblia? Lord, hindi ko talaga maintindihan eh. Ano ba talaga ibig sabihin? Bakit ba nangyayari sa akin ito? Magbasa ka. Amen. Magbasa ka. Amen. Diba? Hindi ba baba yung Diyos tapos may iliwanag tapos sasagot sa iyo yung Diyos? Hindi ganun. Amen. Amen? Common sense. Alam niyo po ako mga kapatid, lumaki ako walang ama, yung mama ko lagi nasa trabaho. Lumaki ako, mga grade ko, 73, 72, 75. Amen. Simula nung makilala ko si Jesus, grade 10 ako. Kilala ko na dati pa si Jesus. Pero, yung binigay ko yung buhay ko, Amen. nagdadala pa ako ng alak sa school habang may tama ng droga, ng shabu, tsaka marijuana. Wala na yung tama kasi pinagsama mo eh. Okay, so pumasok ako sa school, may dala pang alak. Lahat ng kaklase ko tawag pa sa akin, malibog. Kasi isang beses may nahamas ako sa, parang nagtitrip lang ako, gano'n. So talagang masama talaga yung itsura ko sa lahat ng kaklase ko. Ano, nakwento ko na ata yun sa inyo dati. Nangyari, nung grade 10 ako, nakilala ko si Jesus. Amen. Fasting ako, tanggal lahat. Pumayat ako lalo. Pumayat pa ako, nagdasab ako eh. Pumayat pa ako lalo. Yung anak ng pastor, nag-preach ako sa school, sabi, Akila, tigil mo na yung kakadroga mo. Pero naisip ko, okay lang. Mas magandang mapagkamalaan para sa pangalan ni Jesus kaysa sabihan kang adik ka naman talaga. Diba, may mga ibang mga adik sasabihin nila, ang daming chismoso. Eh, ba't adik ka naman talaga eh? Anong chismoso doon? Diba? Pero masarap yung pinagbibintangan ka para sa Panginoon. Amen. Diba? So, yung nangyari yun, nag-preach ako sa class. Alam nila yung mga kalukuhan ko. Hindi ko tinatago kay teacher, takot sa akin nung panahon. Yung nag-preach ako, yung mga kaklase ko, naglapitan, nag-pray sila sa harap. Umiiyak. Eh, bakit testimony? Napakahalaga ng testimony. Dahil po doon, pupunta tayo sa sunod na parte ng introduction. Punta tayo sa Revelation chapter 12, verse 11. Amen. 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 Good. Amen. Revelation chapter 12, verse 11. Amen. Amen. Alam niyo po, may spiritual application, pero yung doctrinal application una sa lahat, dito sa Revelation 12:11, patungkol to sa mga tribulation saints. Amen? Ito yung kaligtasan nila. Pero tayo, yung kaligtasan ng mga parabola dati, hindi to parabola, pero yung parabola, kunyari, mga parable of the bridesmaid ni Jesus, tungkol sa kaligtasan ng tribulation saints. Medyo malalim yun. Sa madaling salita, ito ay nag-a-apply sa paglilingkod ng Kristiyano. Okay, kailangan mo maglingkod hanggang dulo. Kung hindi ka maglingkod hanggang dulo, wala kang crown, incorruptible crown. Kailangan mo tapusin yung race, di ba? Paano mo tapusin yung race? Ano sabi sa verse 11? At sila'y nagbuwagi, they overcame him, na pagtalunan nila siya. Sino yung tinalo nila? Yung great dragon. Amen. By the blood of the Lamb, okay? And by the word of their testimony, and they love not their lives unto death. Alam niyo po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi ka pala pwede maglingkod sa Diyos kung awang-awa ka lagi sa sarili mo. Alam niyo po bang iniiyak ng Kristiyano? Hindi yung, wala na akong makain. Huwag mo bebihin yung anak mo. Kailangan mo pakainin yung anak mo. Totoo yan. Totoo yan, bawal silang malipasan, pero kailangan mo silang turuan maging matibay sa mundong to. Amen. Bakit mo bibibiin? Paano kung namatay ka bigla? Saan mo sila iiwan? Diba? Alagaan mo, kailangan sila alagaan, pero huwag ka masyadong mag-alala. Amen. At kailangan mo isipin talaga, nakikilala ba nila ang Panginoon? Yun! Amen. Kailangan mo yung isipin, mga kapatid. Tama po. Revelation 12:11, they overcame him by the blood of the Lamb. Alam niyo po ang isa sa pinakakailangan mo laging practicein bilang Kristiyano, repentance. Ano ba repentance? 1 John chapter 1 verse 9, magsisi ka sa harapan ng Diyos. Bakit? Naalala ko pa yung preaching ni Pastor Alan nun sa mission namin. Halos 11 na kami natutulog, alas 6 kami gigising. Pastor Alan, naalala ko pa yung gesture niya. For the blood of
Jesus Christ, the blood of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ, cleanseth away all sins. Amen. Amen. The blood of Jesus Christ. Amen. Talaga bang sinasambit mo araw-araw, Panginoon, gusto ko maglingkod ng tapat, linisin mo ko sa Oh, amen. Amen. Nabanggit mo ba yun? Kailangan mo yun, kapatid. Marami tayong pagkukulang. Tama po. Marami tayong pag-iisip na marumi. Magpalinis ka kung talagang tapat kang gusto mo talagang maglingkod. Good. Amen. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Babalik tayo kanina. Word of their testimony. Testimony, ano ibig sabihin? May ginawa ka. Sumunod ka. Amen. Ano ba ginagawa sa Biblia? Sinusunod. Amen. If ye love me, keep Amen daw. my commandments. Study to show thyself. Study to show thyself approved. Patunayan mo ang sarili mo. Sumunod ka. Walang kwenta kahit mag-blow out kayo, mag-camp kayo, mag-ano-ano kayo, kung ano-ano gawin nyo. Maganda yun, pero kung hindi nyo gawin yung kailangan nyo gawin, Amen. kung bakit nyo yun ginagawa, nawawala ng visa ka. Amen. Ginagamit ka ng gamit na gusto mo. Amen. Mabalik ka. Amen. Kumbaga kung tawagin baby damulag, lumalaki ng paurong. Diba? Kristyano ka na di ba? Ano sabi ng ng Bible? Diba? Poor and of a contrite spirit. Amen. Punta na tayo sa main topic natin. Amen. Amen. So may dalawang pagkakataon na susubukin tayo ng Diyos. In the ship, out of the ship. In comfort, out of comfort. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ni Paul, naranasan ko ng magkaroon, naranasan ko ng mawalan. Amen. Ano ibig sabihin nito? Kung meron ka, kung wala ka, tumingin ka sa Panginoon. Amen. Amen. Punta tayo sa 4. Mark chapter 10, verses 21 to 23. Ang nakasulat po dito ay patungkol dun sa mayaman. Mark pa talaga, no? Kami po ay nagkaroon ng supporter na ang pangalan ay Mark, isang milyonaryo na may-ari ng Korean barbecue. So, suportahan niya po tayo sa gawain ng 20,000 buwan-buwan. Kaso umiinom ng alak. So, pinutol po namin yung support. Amen? Itong verse na to, saktong-sakto sa kanya, kapangalan pa niya. Amen? Mark chapter 10, verses 21 to 23. Then Jesus, beholding him, nakatitig si Jesus sa mata niya. Napakasarap makita ng mata ng Panginoon siya. Titig si Jesus. Isipin mo, tinitigan ka na ni Jesus. Kung ikaw tititigan ka mata-mata ni Jesus, baka sabi mo, Lord, ito na lahat. Wala na akong paki sa buhay ko. Bibigay ko lahat. Tinitigan siya sa mata ng Panginoong Jesucristo. The Lord beholding him, verse 21, loved him. Okay, mahal siya ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Ibigay mo sa church yung pera mo. Yun ba? Hindi po. Ano sabi ng Diyos? Isang bagay ang pagkukulang mo, umalis ka, ibenta mo ang lahat ng meron ka. Ano sabi ng Diyos? Oo, pwede ka tumulong sa church, pero dapat mapaunawa mo muna dun sa believer. Anong dapat mo mapaunawa? Ligtas na to. Sa context na to. Ibigay mo yan sa mahirap. Dapat mong maunawaan, hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Correct. Hindi niya po kailangan. Apo, pinabigay sa mahihirap at ikay magkakaroon ng kayamanan sa langit at kunin mo, ipasan mo ang krus mo. Ano po ibig sabihin yan? Ibig sabihin, pag nagbibigay ka pala ng pera sa church, hindi naman yan kailangan ng Diyos. Ibig sabihin, kung nagamit man yan, pambayad ng kuryente, pambili ng ganito para sa ministry, pampagkain ng mga naglilingkod, ang ganda pala ng pagkakataon na binigay sa iyo ng church para mapaglingkuran yung Diyos sa pamamaraan na yun. Na hindi naman talaga kailangan ng Diyos. Tingin nyo, kailangan ba kayo ni Pastor Alan? May trabaho si Pastor Alan. Hindi niya kayo kailangan. Amen. Diba? Hindi sa kanya napupunta yung pera. Amen. Amen. Sa gawain niya. Amen. Sa gawain po tayo, malaking pribileyo na kung sabihin natin matulungan si Pastor Alan ng bilib, napakalaking bagay noon. Amen. Amen. Yung taong pinupuntirya ni Satanas na papatumba ko lang to, tumba na yung buong church. Yung taong yun natulungan mo yung nasa harap na sumusugod. Great. Diba?
Malaking kagalakan yun. Pero huwag ka manunumbat. Kasi sandaling manumbat ka, alalahanin mo, hindi kailangan ng Diyos ang pera. Amen. Amen. Bakit? Anong kailangan ng Diyos? Yung mga mahihirap. Sabi mo, kailangan ko muna ng support bago ako magsimula mag-mission. Kailangan ko muna ng ng duffel bag. Gusto ko yung may bag dito para lalagyan ko ng tracts. Gusto ko may cover yung Bible ko. Gusto ko, ganito, ganyan. Hindi mo kailangan yun. Amen. Lumabas ka. Diba? Kung wala ka talagang damit, nakita ka ng kapatid na wala kang pantalon, hindi ka ba niya bibigyan? O, kapatid, tulungan kita, bigyan na kita ng Diba? Lumabas ka. No? Yung mga miyembro ko, nakakalungkot, yung isa umalis na, tinuruan ko po yun na huwag kang manglilimos. Lagi na napingin naman ako niyan, wow, sana all. Lagi gano'n. Kasi ano ka ba? Amen. Kaya nalilimos. Pulubi ka ba? Ang yaman-yaman ng Diyos. Hindi mo alam kung gusto niya, kaya ka niyang bigyan ng Amen. Yes, Lord. Diba? Nakikita ka ng mga kapatid at ginagamit ka ng Diyos para subukin yung puso nila. Nakikita ka ng kapatid, nagbubulag-bulagan sila, kita na agad ng Diyos. Bate, wala kang kayamanan sa langit. Wala kang paki sa kapatid mo, wala kang pag-ibig. Okay? Sinusubok ng Diyos. Bakit? Kasi hindi naman natin kailangan yung mga bagay na superficial. Amen. Diba? Nasuyod mo na ba talaga lahat ng bahay sa kapitbahay mo? Yung mga pamilya mo, lahat napuntahan mo na ba? Para sabihin mo na hindi tayo makakausad ng walang pera. Para sabihin mo yun, talaga bang totoo yun? Sa katapatan mo, masasabi mo ba talaga yun? Hindi ako talaga makakasama kasi kailangan ko pa ng pera. Totoo ba yun? Amen. At ang problema pa, maraming Kristiyano, akala nila okay maging mukhang pera. Akala nila okay na maging business-minded. Pag yung pera mo kumikita na sapat para bigyan ka ng sapat na kakitaan, mag-focus ka na sa gawain. Amen. Focus. Kasi ang kailangan ng Diyos, tao na lalabas para humarap sa mga tao. Hindi haharap yung pera mo sa mga tao. Okay, bad testimony yun kung kala mo bibilin mo yung mga tao para masolwin mo. Hindi ganun. Puso sa puso, makisama ka sa kanila. Diba? Yung mga yan, inabuso yan ng mga maling katuruan ng mga iba't ibang simbahan. Ay, bawal ka dito kasi may tattoo ka. Dahil bakla ka. Dahil ganyan ka. Sabihin mo, hindi. Alam mo, kahit ganyan ka. Ayaw ka ng Diyos masunog sa iyo. Amen. Doon pa lang panalo na. Amen. Hindi mo na kailangan ibenta. Diba? Diyos na mismo ang kikilos. Kailangan lang lumabas sa bibig. Palabasin mo naman, kapatid. Palabasin mo naman. Diba? Matakot ka sa Diyos, huwag ka matakot sa tao. Kaya muna pa tayo, 1 Samuel chapter 16 verses 5. Daanan na lang natin to. Note nyo na lang kung may notes kayo. 1 Samuel, alam nyo po, lahat ng kapatid ni David ay mga sundalo. Matipuno, malalaki katawan, matatangkad. Ngayon, pinapila lahat. Alam nyo po nangyari, inisa-isa. Tapos bumalik pa, inisa-isa uli. Tapos pinaikot uli yung ilan ba yung kapatid ni David? 7? Ito, 6. Tapos wala daw dun. Kunin mo si David, siya yung napili ko. Nasabi ng Diyos kasi hindi ako tumitingin kung paano tumitingin ng tao. Sapagkat ang tao ay nakatingin sa panglabas. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot kung tayo ay maging ganito. Kung kala mo makakasolwin ka dahil ang ganda ng church. Kung kala mo makakasolwin ka dahil may aircon, may pagkain. Hindi ganun ang tinuro ni Jesus. Amen. Alam niyo po ba yun? Daanan natin mamaya. Amen. Sa Judges chapter 6 verse 15, ang sabi naman ni Gideon, galing siya sa tribo ni Manasseh at siya yung pinakamaliit sa pamilya niya. Anong makikita dyan? Poor. Mahirap. Opo. Kung makikita natin nung binabagyo sila sa dagat, ano dapat inisip nila? Wala akong pake kung bumabagyo. Kasama ko si Jesus eh. Amen. Kung lumubog kami, kasama ko si Jesus eh. Si Peter, ano sinabi doon? Nakita niyang gumaganon yung hangin. Ano si Peter? Mangingisda. Pinili niyang isipin na, hindi matalino ako, alam ko yan, mapapatay ako niyan. Imbis na nakatingin lang siya kay Jesus. Kung nakatingin ka kay Jesus, wala akong pake kahit masunog ako ng buhay. Sabi niya,
Shadrach, Meshach, and Abednego. Diba? Alam niyo po ba si Shadrach, Meshach, and Abednego dahil na-interpret ni Daniel yung prophecy, nagkaroon sila ng mataas na posisyon sa Babylon. Mataas. Nasa loob sila ng bangka kung tawagin. Alam niyo po ginawa nila? Tapat sila sa loob ng bangka. Ano sinubok naman ng Diyos? Nilabas naman sila ng bangka. Nasabi nila, hindi kami luluhod dahil liligtas kami ng Diyos dyan sa apoy. Pero sabi nila, alam niyo po yung nakakilabot na sinabi nila? Pero kahit hindi kami iligtas, hindi kami luluhod dyan. Amen. Alam niyo po nangyari, kasama nila si Jesus sa apoy. Amen. Opo. Napaka-grabing testing. Diba? Amen. May mga naniniwala po ako, may mga Jews sa Old Testament na mas marami pang kayamanan kaysa sa mga Kristiyano ngayon. Grabe po yung kanilang palatayang pinakita nila. Alam niyo yung pagpili ng Diyos, isipin niyo, sino yung mga key characters sa Bible? Malamang si Jesus yung pinaka. Moses, David, Paul. Ha? Pero tingnan niyo yung tatlo ngayon, mga mamamatay tao po yun. Amen. Alam niyo po sabi ng Bible? Punta tayo sa Jeremiah 48 verse 10. Amen. Amen, preach. Jeremiah 48 verse 10. Amen. Sabi po dyan, sinumpa siya. Grabe, no? Takot yung Bible. Sinumpa siya. Sinumpa siya na ginagawa ang gawain ng Panginoon na mapanlin lang. Ginagawa mo ba yung gawain ng Diyos? O ginagamit mo lang para kumita ng pera? Ginagamit mo lang para magkaroon ng mga kaibigan? To belong. Para magpasikat. Wow! Ay, mga INC punta ng church, tapos magpapakita. Wow, nakadress, magbipicture pa, tapos kita pa yung cleavage. Motibo yun. Diba? Basura. Diba? Sabi ng Biblia, sinumpa siya na ginagawa ang gawain ng Diyos na mapanlin lang. Ginagamit mo ba yung Diyos o ginagamit ka ba ng Diyos? Amen. Ano pa sabi dyan? Ito po yung madugo na, na sunod. At sinumpa siya na inuudlot ang kanyang espada sa dugo. Ibig sabihin niyan, dapat daw pinapainom mo yung espada mo. Dapat daw nagpipreach ka. Napakaraming sama sa mundo. Ang dami mong pwedeng preachingan. Ang dami, hindi ka mauubusan. Ang dami mong LGBTQ, fake news, tungkol sa Israel. Ang dami nangyayari sa mundo, hindi ka mauubusan ng topic. Diba? Sinumpa siya na takot pumatay. Okay, spiritual po ito mga kapatid, no? Huwag niyo po ako i-quote na, pumatay daw tayo para maging Kristiyano. Hindi po ganun. Amen. Spiritual po yan. Espada, salita ng Diyos. Ang buhay ng laman ay nasa dugo. Alam mo ginagawa mo? Sinasaksak mo sila. Sabi ng Biblia, the Word of God is sharper than any two-edged sword, piercing through to the dividing asunder of soul and spirit and the bone and marrow. Napakatalas. Amen. Pwede mo masugatan sarili mo pag ginawakan mo. Amen. Nang hindi nag-iingat. No? Yung naalala ko si pangalan, Uzziah ba yun? Yung nag-tremble lang yung Ark of the Covenant. Hinawakan niya lang, hindi siya nag-iingat. Nakalimutan niya yung sinasabi ng salita ng Diyos. Napakatalas ng salita ng Diyos. Isang kamangmangan. Kala mo maliit lang. Naalala ko, dati, yung misis ko, ayoko siya gamitin yung bad example, pero pinagsisihan niya na good example, nagsisi. Amen. Pero yung nangyari po dati, parang nagsusumbong siya sa ibang mga kababaihan dati, na parang masama akong asawa. Na nagjo-joke lang siya, hindi, ganyan ka naman eh. Pero sinabi ko sa kanya, tingnan mo yung mga naging reaction nila. Di ba nagjo-joke ka lang? Naging reaction, ginamit nila yung joke ng asawa ko laban sa akin. Ay, ano yan, abusado yun sa asawa niya. Dito siya. Hindi, buntis, dapat di mo pinaglalaba. Di mo pinaghuhugas ng plano. Mga kalokohan nga naman ng mundo. Diba?
Anong klaseng ano yun? Pananaw yun? Ano ka na lang? Sa kama ka na lang? Kailangan mo gumalaw para mga ka ng tama. Amen? So, ganun po yung kala mo maliit lang na kasalanan, nakaka-apekto yan. Buhay at kamatayan yan. Amen? Kahit maliit na kasalanan. Kala mo lang maliit yan. Nag-iipon lang si Satanas, nakatabi yan. At balang araw, sisingilin ka ng kasalanan yan. Amen? So, ayan po, kailangan mong hindi ka takot sa dugo. Ibig sabihin, hindi ka takot mag-preach. Diba? Isipin mo yung mga ibang Kristiyano takot sa bakla. Amen. Kaya natatakot mag-preach sa bakla. Bakla yun eh. Diba? Amen. Ano ko nga lang eh. Diba? Tama. Bakla yun eh. Diba? So, yung nakaraan pa, sabi, sila na, hindi ba tayo galing sa unggoy? Ewan ko, tignan mo yung katabi mo kung mukhang kabayo. Na-offend yung bakla. Tumanggap naman sila lahat. Praise God. Amen. Amen. Pero lahat ng tao may sense of humor. Tama po. Kailangan mo mag-enjoy. Lumabas ka sa kalsada. Kasi pag na-stuck ka, doon nagsimula sila MacArthur, sila na nakaupo lang. Di ba si MacArthur, nakita niyo yung preacher na yung naka-Calvinist? Nakaupo, tapos may dito, may nakatusok na gano'n. Sakit yun ng mga nakaupo lang na walang ginagawa eh. Amen. Diba? Lumabas ka, maglakad ka. Sabi na isang preacher, kaya ako mataba kasi lagi ako nakaupo nag-aaral. Yan yung problema, gawin mo yung inaaral mo. Amen. Preach mo, lumabas ka, maglakad ka. Amen. Diba? Ako sa pananaw ko, walang Kristiyanong mataba. Pero hindi ko in-open yung iba. Kasi sabi sa Bible, Romans 16:17 to 18. Their God is their belly. Kung malaki tiyan mo, matakot ka na. Diba? Kasi yung onting katamaran, pwede mong mabaluktot yung salita ng Diyos. Amen. Diba? Kasi nakaka-depresyon, lagi mo iniisip na, ay baka yung katamaran ko maging dahilan. Lalo na kung teacher ka ng Bible, baka maging dahilan, may maskip ako sa pag-aaral ko. Diba? Dahil lang sa katamaran. Diba? Kailangan lagi kang, kaya yung mga Kristiyanong nag-aaral, mukhang adik eh, ang lalalim ng mata. Kasi lumalabas na, nag-aaral pa, nagtatrabaho pa. Ilang beses na ako napagkamalang adik. Si Pastor Alan, galakad ako, may nagsabi, pumapayat si Pastor Alan. Alam ko yung ganun. Mga Kristiyano talaga mukhang adik. Adik sa Diyos. Kaya ang kalooban ng Diyos. Addicted to the ministry. Yes. Amen. 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 Pagka naman tayo sa contrite spirit. Amen. Daily. Amen. Alam niyo po ba, araw-araw ay may tukso? At tulad ng nabanggit ko po sa inyo kanina, ang main goal ni Satanas ay hindi para mapaalak ka, hindi para madala ka sa bar. Alam niyo po, may kuya ako, nag-sorry siya, nag-repent siya, nag-alak siya sa team building nila. Pero tinanong siya ng mga katabi niya, ikaw ba, alam mo na kung saan ka pupunta pag namatay ka? Tinanong siya, nagtatanungan sila, alam niyo ba saan kayo mapupunta? Ewan ko paano nangyari yun. Ibig sabihin, kinatok sila talaga ng Holy Spirit. Binulabog si Kuya Ian. Nagatid po sa amin sa kasal. Tapos, tinanong siya, sabi niya, hindi, ako sigurado. Tapos yung reaction daw ng mga kawork niya, parang parang inyapag naman ang ganong sagot. Pinaliwanag niya. Na sorry, nakainom ako, pero papaliwanag ko to sa inyo. Nasolving niya sila. Amen. Ang motibo ni Satanas, hindi para mapainom ka ng alak, hindi para madala ka sa kasalanan. Isa lang yun, napakaliit lang nun. Ang gusto ni Satanas, tisurin ka para baluktutin mo yung Biblia at wala nang mag-soul win at wala nang magtiwala sa Biblia para magduda sila. Bible believer, sasabihin mo mali yung Biblia. Amen. Kampong ka ba ni Satanas? Great. Demonyo ka ba? Nabulungan ka ba? Bakit? Laging nakaupo. Hindi, nag-aaral siya. Tamad! Yun ang tawag sa'yo, tamad! Amen. Diba? Lumabas ka! Amen. Kailangan po natin lumabas. Alam niyo po, araw-araw si Kristo ay puno ng persecution. Kaliwa kanan. Kaliwa kanan. Hindi ako Kaliwa kanan. Araw-araw paglabas niya. Paglabas niya pala, nag-aabang na yung scribes, Pharisees, Sadducees. Kahit hindi nga mga layman lang. Diba? Mga normal na tao. Diba? Alam mo po, ito isang tanong ko sa inyo. Matatawag mo bang lingkod ka ng Diyos kung si Kristo sugatan? Puro butas sa katawan.
tas ikaw wala ka man lang isang pekas na nakuha mo sa paglilingkod. Come on. Amen. Sinasabi mo hindi ka na-persecute, hindi ka tinukso. Wow! Diba? Ibig sabihin wala kang kwenta, kaya walang pake sa'yo Satanas. Amen. Diba? Kailangan mong ilagay yung sarili mo sa lugar na naglilingkod ka at sinasabi ko sa'yo, gagawin ni Satanas lahat para tigilin ka. Amen? At darating sa punto na kahit yung anak ng Diyos, parang anak ni Satanas buhay. Para lang matigil ka. Come on. Tama. Kailangan mo mag-focus. Tumingin ka sa Diyos. Una, outward. Outward, sabi ni Apostle Paul sa Romans 8, di ba yung tanga tayo doon. Napakaganda ng verse na yun. Ayan na, galit na siya, di ba? Lagi umuulan, lagi kumikidlat. Huwag naman. Amen, tingnan mo dyan. Romans 8, 35. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pagsubok ba? Tribulation? Distress? Persecution? Famine? Nakedness? Peril? Sword? For thy sake we are killed all the day long. Araw-araw kaming pinapatay. Amen. Amen? Kung wala kang nahaharap na ganyan, tanungin mo na yung sarili mo. Kristyano ka ba? Amen? Nay, in all these things we are more than conquerors. Amen? So araw-araw si Jesus, araw-araw may discouragement. Anong discouragement? Pamilya mo, hindi pag-uunawaan sa mga kapatiran. Gagawin, yung pinakamaliliit na detalye, kukunin niya ni Satanas. Amen. Kaya kailangan mo maging matalas bilang Kristiyano kasi yung maliit na butas, kala mo hindi yan papatusin ni Satanas? Tama. Papatusin niya yan. Lahat gagawin niya para madistorbo ka kahit isang araw lang. Amen? Discouragement, namatayan ka, minura ka na asawa mo, hindi sumunod sa'yo yung asawa mo. Yung mga bagay niya, araw-araw, gagawin niya ni Satanas. Kung hindi discouragement, tukso. Kung hindi tukso, pag-uusin. At minsan, hinahayaan yun ng Diyos. Okay, para ipaalala sa'yo na, hoy, saan ka nakatingin? Sa akin ka pa ba nakatingin? Come on. Diba? Inano niya si Peter? Nakatingin dapat si Peter eh. Ginawa ni Peter lumingon, hindi, alam ko to eh, mangingisda ako, ang lakas na ng bagyo. Tumulog. Diba? Nakalimutan niya tumingin kay Jesus. Diba? Ano sabi ng mga Ehipto? Dinalaw niyo ba kami dito para mamatay? Tinignan sa Diyos. Amen. Kaya lumingon sila. Pagkain. Pagkain. Diba? Amen. Kahit kumain ka hanggang mamatay ka, diba? Walang kwenta yung buhay mo. Kung yung buhay mo naman. What shall it profit a man? Okay, so, ano yun natin to? What shall it profit a man if he shall gain the whole world, yet lose his own soul? Sabihin natin, mga kapatid, marami kang damit, marami kang kabit, marami kang pagkain, marami kang, nasa iyo na lahat, sasakyan, collection, wala kang Kristo. Pag namatay ka, ano sa'yo mo? Wala, impyerno. Kung malala, impyerno ka pa. Diba? Pero kahit, alam niyo yung maganda sa paglilingkod, kahit pulubi ka, pwede ka maglingkod. Amen. Hindi titingin, pero maganda kung may magagamit ka para sa Diyos. Pero mag-iingat ka kasi minsan yung bagay na yun, pwede pang yun yung mamadlang sa'yo. That's right. Amen. Ay, hindi, nasanay akong may kotse. Kaya nung wala ng kotse, parang tinatamad na ako. Ay, wala ng motor eh. Parang nawala yung motor. Hindi na ako makalayo. Nasa loob ka man ng bangka, nasa labas ka ng bangka, tumingin ka lang kay Jesus. Huwag kang tumingin sa bangka, huwag kang tumingin sa labas, huwag kang tumingin sa hangin, tumingin ka lang kay Jesus. Amen. Tulog man si Jesus. Ang ganda ba? Ang tahimik matulog ni Jesus. Magbasa ka ng Bible, kumanta ka. Minsan talaga sinusubok tayo ng Diyos. Pero ang importante, kasama mo siya. Yes. Ang sabi ni Caleb, basta kasama ko yung Diyos, kukunin ko yung bundok na yan. Sabi niya kay Joshua, nung nakapasok na sila sa promised land, kukunin ko na yung pangako sa akin, basta kasama ko yung Diyos. Kailan mo sinasabi yun sa sarili mo? Alam mo pangako ni Jesus, Matthew 28:19-20, and lo, I am with you. Only even to the end of the earth. Amen.
Imposibleng di mo i-amen yun. Kasama mo si Lord lagi. Lagi mong behold this. Napakasarap po ng presensya ng Panginoon. Kaya natatawa ako sa mga, yung mga, Kristiyano na parang, kala mo clown. Parang, yung ano ko, parang, uy, focus ka. Lilipot ka eh. Ang kalukuhan niya, ang liliit na bagay, iniisip mo ba mga ganun? Uy! Nagiging ecclesiastical na, yung church, hindi dapat ganito yung church, yung pastor authority, yung ganito. Dapat may ganito tayo, hindi tayo pwede mawala ng ganito, yung programa, yung camp, yung ano. Diba? Yung pinakauna ginawa mo na ba? Lumabas ka ba kanina? Nag-solving ka ba? Nag-street race ka man lang ba? Nagbigay ka ba ng tracks? Diba? Tapos ang dami mong iniisip. Saan mo nakuha yung lakas ng loob, kapatid? Na umupo sa upuan ng hindi nakatungo yung ulo mo sa sakit. Mahiya ka sa Diyos. Diba? Pupunta ka sa camp na, alam ko to, matalino ako sa Bible. Punta ka sa camp na para ikaw yung isa sa mga greats. Diba? Hindi ka naman nagsusolving. Hindi ka naman nagpipreach. Diba? Kahit pa kanang kamay kaliwa. Kahit kanang kamay kaliwa ng pastor. Hindi ganun yun. Ikaw may sarili kang relasyon sa Diyos. Ang identity mo, hindi kanang kamay ako ng pastor. Hindi yun yung identity mo. Identity mo, sumusunod ako sa salita ng Diyos. Yun dapat. Walang kahit asawa ako ng pastor. Anak ako ng pastor. Diba? Special privilege, hindi. Be full. Yes. Amen. Contrite pa yun. Magpakumbaba ka. At doon ka lang susunod sa salita. Amen. Sabi ng Diyos, alam mo sabi ng Diyos, balik tayo sa Mark chapter 10 verses 21 to 23. Malapit na po ito mga kapatid. Tingnan niyo. Ana. Mark chapter 10. Amen. Praise God. Alala ko, ang dami lumilyon. May oras pa ba? Go lang! Praise God. Mark 10. Amen. Mark 10, 21 to 23. Alam niyo po sabi dyan ng Panginoon. Tingnan niyo po dyan Alam niyo ba't di ka makasunod sa Diyos? Napakadali lang. Common sense lang to yung prinsipyo na haba ko lang. Kailangan minsan kailangan mo daanin sa mahabang usapan yung mga bata para tumatak sa isip nila. Kailangan mo paluin, kailangan mo disiplinahin. Kailangan natin itatak sa utak natin mga kapatid yung pinakasimpleng doktrina sa Bible. Amen? Tingnan po natin dyan. Punta tayo sa verse 23. At tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa mga disipulo, may explanation to. Gaano kahirap ang mga mayayaman para makapasok sa kaharian ng Diyos. Anong kaharian ng Diyos tinutukoy dyan? Ano ba sabi ni God? Para magkaroon ka ng kayamanan sa langit, di ba? Sa verse 21. Alam niyo po kapag nasa kingdom of God ka, naglilingkod ka, umaawit ka, nag-aaral ka, doon ka nagkakaroon ng kayamanan sa langit. Amen? At kung wala ka doon sa posisyon na yun, kung wala ka sa pagiging mahirap, ang hirap maglingkod sa Diyos. Amen. Kung hindi ka mahirap, mahihirapan ka. Ako? Ganito po kasi yun. Kung madali ang buhay mo sa lupa, mahirap ang buhay mo sa Panginoon. Okay? Kung mahirap ang buhay mo sa lupa, madali ang buhay mo sa Panginoon. Amen? Ganun lang po kadali yun. Amen? Tingnan niyo po dyan, sinabi mismo ni Jesus, how hardly shall they that have riches. Hindi sinabing rich that have riches. May ari-arian lang. Diba? May mga kayamanan ka sa lupa, napakahirap daw maglingkod. Kasi isipin mo, may sasakyan ako, kailangan ko ipa-change oil. Diba? Ganyan lagi, yung motor, yung truck, yung kailangan ko to gawin, kailangan ko to construction, tataas pa ako ng pader sa church, ano pa.
Ako po pagod na po ako magtaas ng pader sa church, kaya ako nagmi-mission. Nakakapagod na nandun ka araw-araw, pupunta ka, gigising ka maaraw, lalagay, halo ng semento, lalagay ng ano. Diba? Tapos, pag pumunta naman yung ano, kahit gaano mo kamahalin yung membro, pag nasaktan sa salita ng Diyos, aalis, sisiraan ka pa. Amen. So, diba, bakit ba ako maghihirap ng gano'n? Preach na lang sa kalsada. Amen. Diba? Yun yung problema, may iba maraming church, sasabihin pa, marami kami, ano ako, tagal na ako pastor. Marami kami, ang dami ng congregation namin. Ilan sa mga miyembro mo nagsosolwin? Come on! Ikaw, pastor ka, nagsosolwin ka ba? Good question. Diba? Kalokohan yun. Amen. Ako po, isa lang yung men ko. Galing sa Samar, nag-mission. Isa lang. Praise the Lord. Amen. Yung, ano, ang daming nang iwan sa akin, pero alam niyo po, lahat ng mga yun na nag-trade sa akin. Salamat ako sa Diyos. Hindi ako mapait sa kanila. Iniwan ko sila, magagaling, hindi magagaling. Marunong na sila mag-street preach. Marunong na sila mag-solid. Okay lang. Iniisip ko yung isa kong ano, kasama ko pa yung isa dito na. Iniisip ko lang na, oh, baka naman yung mga kachismisan niyang pastor, baka naman kunin siya para tulungan siya yung relasyon niya sa Diyos. Kasi nahirapan na ako kunin siya eh. Mabigat na. Amen. So, yun lang yung iniisip mo. Ang iniisip mo, mahal mo yung kapatid mo. Diba? Sana magpagamit pa sa Diyos. Amen. Ganun lang lagi yung iniisip. Pag nakafocus ka sa gawain ng Panginoon, wala ka ng panahon para gawing personal yung mga bagay. That's right. Amen. Iniisip mo lang lagi yung gawain ng Diyos. Sana may dumagpot sa Kanya. Diba? Amen. Kasi umaabot talaga sa ganun eh. Diba? Oo, sinipa siya sa church kasi may nagawa siya kasalanan. Pero sa likod ng utak mo, iniisip mo sana may ibang church na dumagpot sa Kanya. Diba? Ganun naman talaga dapat, di ba? Kasi ikaw nga eh. Nasa basuraan ka na, dinampot ka pa eh. Amen. Di ba? Napakahirap mag-preach ng pag-ibig. Sabi nga ni Pastor Alan sa akin kagabi. Preach ka ng pag-preach mo si Jesus, tapos di ka pa nagpatawad sa puso mo. Grabe yun. Ang bigat nun, di ba? Mr. Christina. Ang bigat nun para mag-preach ka, banggit-banggit ka. Si Jesus namatay sa krus para sa'yo. Ikaw nga ang patawad lang ng sariling lingkod mong kapatid, hindi mo magawa eh. Diba? So, hirap yun, taning yun sa puso mo. Diba? Bitawan mo na. Diba? Mag-focus ka na. Gawin mo yung mga mabibigat at ma-importanting bagay. Endure hardness, sabi ng Bible. The affairs of this life. Huwag mo naisipin yung politics ng ecclesiastical system. Affairs of life yan eh. Amen. Diba? Kung maliit na bagay, patawarin mo, tapos na, labas na tayo kapatid. Ganun na. Diba? Hindi na kailangan mabigatin ka. Amen. Tremblet at my word, pinakahuli po natin. Sabi rin sa Biblia, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace, alam niyo na po yan. Baka lahat ng Kristyano, alam na yan, mga naglilingkod. Ang grasya ko ay sapat na para sa Amen. ano sabi doon? For my strength is made perfect in weakness. Kahirapan. Diba? Kaya kung wala kang pero, wala kang ano, okay lang, tutuloy ko pa rin para sa Amen. Yes. yung mayaman na yun, na milyonaryo, dinuro-duro ako nun. You're a dangerous man, you're a liar. Kaya ganun ako. Pinagtutulong, Koreano, Pilipino, sarili kong lahi, may mga Koreano, binabasos na ako Koreano, yung mga Pilipino, kinakampihan pa dahil mukhang pera. Oh, diba? Amen. Pero nilagay ko na sa puso ko, tumindig na ako na inisip ko, mas okay nang mawalan ng support Amen. kaysa mawalan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yun ang kailangan natin isipin. Yun ang mahalagang mga bagay sa Biblia. Kaya sabi ng Bible, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Alam niyo po kung kailan magiging buhay sa iyo yung Bible at manginginig ka kapag ginagawa mo. Kasi alam mo totoo. Opo, ito po testimony ko. May isang nanira sa akin, nabungi yung ngipin. Pangalawang nanira sa akin, nabungi ulit. Sabi ko, ano ata to parang si Lord na talaga to, imposible hindi. Tanggal yung ipin sa harap, 2 beses. Amen. Di ba malalala? Hindi ko na sabihin. Malalala.
Hindi mo dapat gawin yun, lalo na kung sasabihin mo Kristiyano ka. Lalaitin mo yung pinakamamahal ng Diyos. Amen. Diba? Ako naaawa, natatakot ako seryoso. Yung mga panahon na nalalaman ko na may magchichismis na Kristiyano at lalo na kung pastor yan o naglilingkod. Amen. Malalaman mo na sinisiraan ka, parang inisip ko, di ba siya natakot? Amen. Ang taas ng respeto ko sa kanya eh. Diba? Hindi niya ba alam na lingkod kami pareho, na hindi ako yung tinitira niya? Kung lingkod siya, alam niya eh. Hindi ako yung tinitira niya. Amen. Gawain ng Diyos yung tinitira niya. Amen. Diba? Nakakatakot po mga kapatid. Tama po. At kailangan mo lang matakot sa Diyos. At alam mo, ito po, ayoko maging blasphemer. Matakot ka lang sa Diyos at matatakot yung mga tao sa iyo. Alam mo yung mga kaibigan mo, bahagyan mo ng salita ng Diyos, lalayo yan sa'yo. Amen. Alam mo, may isang beses, may isang Kristiyano nag-backslide, pumunta sa club, sa bar, nakakilala ng babae. Isang beses, umiinom siya ng alak, nakatitig lang yung babae sa kanya. Nag-backslide to katitig lang sa kanya. Biglang tinanong niya, bakit ka ba nakatitig sa akin? Sabi ng babae, alam mo, tuwing nakikita kita, may presensya sa'yo na pinapaalala sa akin yung Diyos. Kinilibutan siya, nag-backslide siya. Pero kahit nag-backslide siya, yung aura ng pagiging Kristiyano nasa kanya pa rin. Pinalibutan siya, bumalik na halata, nahuli. Na yung tupa nagpapanggap na lobo. Baligtad. Pinalibutan. Amen. So, kailangan lang po natin magpakatotoo sa sarili natin. That's right. Ang Amen. tunay na revival, hindi kayamanan, hindi dumadaming miyembro. Ang tunay na revival, lalo na ngayon, tanggapin mo na. Kailangan mo tanggapin, maaaring hindi na dumami yung miyembro. Hindi dadami, praise God. Pero malaki yung pagkakataon na ang dami na pala nito. Ang dami na pala. Praise God. Kasi kami, 6 na nga lang kami, nalagas pa yung 2. At yung 2 yun, parang sundalo. Talagang busy, siraan ako kung ano-ano sinasabi sa Facebook. Diba? Di lang yung membro ko yun, tinuruan ko, dinampot ko, tinapo na ng ibang church, dinampot ko, kinakausap ko, binibisita ko. Diba? Si-share pa na yung post na, magitong pa sinare pa ng member ko. Diba? Masakit, pero hindi na tayo para masakit. Alam mo, kailangan mo isipin, kung sisiraan ka ng mga tao, isipin mo lang, sino ba ako? Okay lang, siraan mo lang ako. Diba? Huwag mo lang sisirain yung gawain. Amen. Hindi ko yan gawain. Huwag mo lang sisiraan yung salita ng Diyos. Huwag mo lang babalungkutin yung salita ng Diyos na hinalay ko na yung buong buhay ko. Huwag mong babastusin kasi makakarinig ka sa akin. Yung po ang matakot ka sa salita ng Diyos, matakot ka para sa kanila, mag-preach ka sa kanila. Kung mahal mo sila, alam mo, anak mo, walang si Gideon, pinapapatay niya sa bata niyang anak yung kalaban. Pinapapugot niya. Hindi kinain ng bata, pero hindi niya pinagkait sa bata na subukan. Ibig sabihin, kahit bata yung anak mo, pa-preach mo lang. Amen. Pa-preach mo sa kalsada, pasuli mo, pabigay mo ng drugs, kahit bata yan, kahit murang edad yan. Diba? Kasi ano tuturo? Train up a child nga eh. Eh di mo tinrain. Tinrain mo maging lukewarm. Diba? So paglaki niyan, sabihin mo, di, bata pa, pagbigyan mo muna. Eh, tumanda na, kumunat na. Wala na, tapos na yung pagkabata. Amen. So kailangan po natin mag-preach ng mag-preach. Kung mahal mo, i-preach mo. Alam niyo ginawa ng asawa ni Moses sa anak nila? Tinuli niya. Ha? Kasi mahal niya. Amen. Kung mahal mo, yung kapatid mo, mahal mo, yung asawa mo, yung ano mo, tulian mo. Ha? Anuhan mo ng kasalanan, preachingan mo yung kasalanan niya, huwag mo gawin yan. Basahan sa harapan ng Diyos. Diba? Preachingan mo, huwag ka matakot gamitin yung espada mo. Amen? So, ganun po, para gamitin natin ang espada natin, ay kailangan natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen. Ay durog na spirito. Pagiging durog na spirito. Last na po, mag-close po tayo dito. Punta tayo sa ganda rin yung isang verse. Pero ano na lang, Hebrews 12 verses 2 and 3. Amen.
Mag-detour muna nga po tayo, extra lang, bago tayo magtapos. Kasi tapos na din eh. Mark 9:29. Amen. Mark 9:29. Detour lang. Alam niyo po sabi dyan, sabi ni Jesus, and this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. Alam niyo po ibig sabihin nun? Ba't ba nagpe-prayer and fasting? Bakit ka nananalangin? Ibig sabihin, durog ka, contrite spirit. Amen. Bakit ka nagpa-fasting? Poor. Yung mga pulubi walang makain. Poor and contrite spirit, prayer and fasting. Na may mga demonyo, may mga bisyo na hindi mawawala kung hindi ka nagpa-prayer and fasting. Kung hindi ka pure and contrite spirit. Amen? Tingnan pa natin, John chapter 6. Patapos na po ito. Ito, iniwan naman si Jesus. John 6:25-27. Sabi po dito, and when they had found him on the other side of the sea, Rabbi, saan ka nang galing? Tagalog ito. At sinagot niya sila at sinabi, higit na higit, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo lang naman ako. Hindi dahil nakita niyo yung mga himala, pero dahil kinain niyo yung tinapay. Ito yung pagkatapos nila kumain ng yung 5 loaves and 2 fish. Ang tama yung bilang ko. Amen. Pagkatapos sabi ng Diyos, kaya ka lang naman sumasama dahil sa pagkain. Pero tinitiis po. Alam niyo kung modern kung modern church, alam niyo lang sabihin, ay, wait lang, bibili lang ako pagkain, huwag ka aalis sa church. Ano sabi ni Jesus? Pumupunta ka lang naman sa church kasi gusto mo kumain eh. Diba? Kaya sabihin, kaya ka nawawala ng member kasi harsh ka sa mga member mo. Ganunin pa ako. Diba? Mas harsh pa nga si Jesus. Nagbasa ka ba ng Biblia? Amen. Napaka-harsh ni Jesus magsalita. Diba? Pero yung mga Kristiyano ngayon, hindi na lumalabas. Parang ayoko rin. May respeto din ako sa mga Kristiyano. Pero sa pag-ibig, diba? Parang nagiging duwag na yung mga Kristiyano. Amen. Diba? Hindi dapat tayo mag-ibig nun. Magpakatapang ka. Lumabas ka. Hindi pagkain. Huwag ka matakot mawalan ng miyembro. Hindi ka mamamatay. Huwag ka tumingin sa miyembro. Tumingin ka kay Jesus. Diba? Maraming mga Kristiyano. Alam niyo yung mga tumatagal. Kung alam nyo at nakita nyo yung pastor nyo tumagal na pamilya nila yung tinuturuan niya. Isa na yan sa indication na nasa tamang lugar ka. Pamilya niya lang tinuturuan niya, nagpapatuloy siya. Alam mo sasabihin ng mga tao, nagpapanggap lang yung pastor, pamilya niya lang naman tinuturuan niya. Pero nagpapatuloy siya. Bakit? Tingin niya sa pamilya niya, mga anak ng Diyos. Amen. Ministry is ministry. John chapter 6, 25-27. 27, sabi ni Jesus, verse 27, huwag kayong magtrabaho para sa pagkain na nabubulok, ngunit para sa pagkain na tumatagal sa walang hanggang buhay. Salita ng Diyos. Huwag kang matakot kung yung anak mo nalipasan ng isang beses. Masama yun. Sigapin mo, pero kung ginawa mo na lahat, ang pinakamag-alala ka kung yung anak mo lumilihis sa kalooban ng Diyos. Kasi dadating sa punto, nakala mo, okay lang yan, onti lang yan, dadating sa punto, lalabas na yung anak mo, hindi mo na makuha sa Panginoon. Amen. Ang sakit yun. Malingat ka lang ng isa, kala ko okay lang, yung mga tropa niya, kala ko okay lang. Amen. Biglang hindi na nag-church, biglang babastusin ka. Diba? Pinakain mo nga. Hirap ka, pakain ka ng pakain. Gusto mo laging masarap yung pagkain. Pero hindi mo pinapakain ng salita ng Diyos. Pinakain mo nga, pero binastos ka naman. Kaya mas maigi, pakainin mo ng salita ng Diyos. Amen. 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 So ito na po tayo sa last verse. Hebrews chapter 12, verses 2 and 3. Alam niyo na po yan. Amen. One ko na rin. Kaya't sa gayon, habang nakikita nyo na tayo rin ay pinapalibutan ng isang dakila o hiwaga o malaking
ulap ng mga mga testigo, Without the witnesses. testigo, saksi, amen. Isang dakilang ulap ng saksi, mga saksi. Isang tabi natin ang bawat pabigat at yung kasalanan na madaling umaalipin sa atin. Beset us, yung nakakadistorbo sa ating kasalanan. Ano yung kasalanan na madaling nakakaalipin sa inyo? Iba-iba tayo eh. May iba nakilala ko, Yossi. May iba kayabangan. May iba kalibugan, kung ano-ano. Amen. Diba? Yun yung paglabanan mo. Kasi yun yung mga maliliit na bagay na sisira sa buhay mo. Unti-unti. Let us run. Tumakbo tayo ng may pasensya sa karera na nakalatag. Nakalatag po, hindi tayo ang pumipili ng landas natin bilang Kristyano. Sumunod ka lang. Minsan, bibigyan ng maraming members. So, ang karera mo, kailangan mo i-prepare yung mga members. Minsan, bibigyan ka ng walang members. So, ang karera mo, kailangan mong maglingkod kahit walang members. Lalabas. Diba? Iba-iba tayo ng karera. Diyos ang nagbibigay ng karera. Amen? Tumakbo ka. Pero anong kailangan gawin? Lay aside every weight. Ito pa, sa James 4:7, sabi doon, submit yourselves therefore to God. Magpasailalim ka sa Diyos, saka mo lang matatalikuran ng kasalanan. Ito na, looking unto Jesus. Tumingin ka kay Jesus. Natutulog si Jesus sa bangka, tumingin ka. Amen. Nasa bagyo, tumingin ka lang kahit mamatay ka. Yes. Tingin lang kay Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher. Eh di kung mamatay ka, tapos na karera mo, okay, panalo ka na. Diba? The author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, kala mo walang kwenta kung mamatay ka para sa Panginoon? Eh si Jesus namatay para dahil kalooban ng Diyos, maraming naligtas. Amen. Kung mamatay ka dahil nakatingin ka kay Jesus, maraming maliligtas, malamang magagamit yung testimony. Amen. Mako-convict sila ng Holy Spirit, despising the shame. It is set down before the right hand. Okay, ito na yung focus natin. Dito po tayo magtatapos, mga kapatid. Verse 3. Tayo po tayo, magsabay-sabay po tayo basa. Amen. Basahin po natin. Hebrews chapter 12, verse 3. All together. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be weary and faint in your minds. Amen po. Tignan nyo lagi si Jesus. No servant is greater than his master. Amen? Wala kang sugat. Anong masasabing likod ka niya? Butas yung kamay niya, butas yung paa niya, sugat-sugat yung ulo niya, lasog-lasog yung likuran niya. Diba? Sabihin mo ba, nalingkod ka ng Diyos? Wala kang sugat. Wala kang pekas. Hindi mahirap huminga. Diba? Kasi alam mo si Jesus, yung pinapako sa krus, pamilya niya, walang magawa. Disipulo niya, nagsitakbo. Si Pedro na yung nangunguna sa mga disipulo niya, nagmumura. Nakikita niya yun habang pinaparusahan siya. Si Judas, tinrider niya. Ang bigat nun sa puso. Yung hangin ni Jesus, sobrang bigat, sobrang sikip sa dibdib. Amen. Ikaw, hindi mo naranasan yun. Diba? Lingkod ka ba talaga? Anong plano mo sa buhay? Mapariwara? Ang plano mo, kunin yung mundo? Walang kwenta yan. Wala kang makukuhang saya dyan. Amen. Subukan mo. Subukan mo isang beses, malaman mo si Satanas. Walang planong maganda para. Amen. Amen. Matakot ka. Amen. Consider him that endured such contradiction. Him, si Jesus Christ po, mga kapatid. Amen. Ye have not resisted unto blood, striving against sin. Amen. Magtiis ka hanggang dugo, sabi dyan, sa pagkikipagdigmangan sa kasalanan. Nanalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Amen. Salamat po sa inyong salita. Panginoon, alam ko po na kahit ako ay hindi perfecto sa napangaral ngayong araw. Kung tutusin, ako po'y nakatayo na parang isang hipokrito. Ngunit Panginoon, dalangin ko po yung salita na siyang napangaral ay mapakinggan ng bawat isang narito.
At ako man ay sa aking kabataan ay maraming kahinaan, maraming pagkukulang at kamangmangan. Ngunit Panginoon, yung salita ay walang kakulangan. Lord, naway tumanim po ito ng malalim sa mga puso ng bawat isa at di po sila mag-alala sapagkat sa inyong mga mata, ang importante ay hindi kung meron silang sasakyan, hindi kung meron silang malaking pera, hindi kung mataba ba sila, hindi kung malusog ba sila, hindi kung ano-ano, kung hindi ang puso nila. Panginoon. At alam po namin, hindi mo papabayaan ang inyong mga ito. Lord, ano man po mangyari, dalangin po namin ang bawat isa ay lumakas, tumapang, at umuya ng karne, at tumaba, lumaki sa spiritual, Panginoon. At Lord, pagpalain niyo po sila sa kanilang mga spiritual na pamumuhay sa inyo. At Lord, maraming salamat po sa pagkakataong maibitahan sa pulpitong ito ni Pastor Alan. At maraming salamat po na maka-fellowship sa mga anak niyo po dito sa FBC. Thank you, Lord, sa lahat. We love you. We glorify your name, Lord. And Lord, please wash us with your most precious blood from the top of our heads to the tip of our toes. Thank you, Lord Jesus, sa lahat. Sa inyong banal na dakilang dugo at sa inyong banal na kasulatan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo at mga manalangin. Amen. Amen. Good. Amen. Hindi na po kayo